Hello guys, it's El Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, hindi muna tayo magre-review ng mga loan applications. Kasi nga guys, nasira yung aking ring light, which is ginagamit ko talaga siya guys kapag nagre-review nga ako ng mga loan applications. Pero nga nasira siya guys, at ngayon, nag-order ako sa Shopee. Mukhang matatagalan pa guys, na siguro mga 7 to 8 days pa bago dumating dito sa lugar namin since nasa Mindanao nga ako. And wala akong mahanap dito guys no, na nagbebenta nga ng ring light. So sa Shopee na lang ako umorder. Yun nga lang, medyo matagal lang talaga siya guys na dumating. And alam nyo ba guys no, gamit na gamit ko sa Pay Later. Kapag nag-order talaga ako guys ng mga gamit or mga kailangan ko sa Shopee, ginagamit ko talaga guys sa Pay Later kasi meron nga akong credit limit dito kay Pay Later. Pero for today's video guys no, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mangyayari kapag hindi nga tayo nakapagbayad sa ating mga OLA or online loan applications na inutangan natin. And kung ano man guys no, yung mga naririnig nyo dyan sa labas, sobrang ingay. Mga bata yun guys kasi madami talagang bata dito sa labas ng bahay namin. Plus ibang mga tao na tumatambay. Kasi guys, no, tambayan talaga itong bahay namin or sa labas ng bahay namin ng mga tao at ng mga bata. Kaya ang dami, kaya sobrang ingay talaga guys sa labas. Pero kung interesado ka pa din about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So ano nga ba guys no, yung mangyayari sa atin kapag hindi nga tayo nakabayad sa mga OLA or online loan apps na inutangan natin? Makukulong ba tayo, makakasuhan, or mag-home visit ba yung mga agents sa lugar natin? Alam naman natin guys no, na lahat ng mga tao ay dumadaan talaga sa financially problem. Pero kung financially stable ka naman, aba, maswerte ka. Pero I'm sure guys na lahat naman, or yung mga taong financially stable, I'm sure na bago sila naging financially stable, dumaan muna din sila sa financially problem. So ano nga ba guys no, yung pino-point out ko dito? Yung pino-point out ko dito guys no, na kapag once na nagka-financially problem ka, isa lang naman yung ating way para matugunan yung ating financially na problem ay umutang. Umutang sa mga friends, sa mga kakilala, sa bangko, or kung saan-saan pa. As long as matutugunan yung ating financial problem. Pero dito guys, no, pag-uusapan nga natin yung utang sa mga loan apps na hindi natin nabayaran. Ano nga ba yung mangyayari sa atin kapag once na hindi nga tayo nakapagbayad sa kanilang apps? Sa akin guys no, based ito sa aking personal experience, kaya lang naman ako umutang sa mga loan apps para pandagdag ng puhunan sa business ko. Alam ko guys na yung iba sa inyo is umutang dahil nagka-emergency or may na-hospital, or yung iba sa inyo is biglang may pay bills na kailangan bayaran, o di kaya naman yung iba sa inyo is biglang nagipit na so naisipan na umutang nga sa mga loan apps. Ang mali lang natin guys no is pumasok tayo sa mga loan apps na akala natin ay makakatulong sa atin pero hindi naman pala. Lalo tayong nalubog dahil nga yung kanilang applications or yung mga in-offer nila na akala natin very promising pero hindi naman pala. Instead of 180 days yung kanilang in-offer, yun pala guys 7 days repayment lang pala sila. Plus yung kanilang interest, sobrang laki ng kaltas, sobrang laki ng kanilang interest. So for sure sa atin guys no, marami sa atin is mahirapang magbayad ng kanilang utang sa mga loan apps na 7 days repayment lang. So paano naman guys no, yung mga walang source of income na umutang lang para mabayaran yung kanilang pay bills, o di kaya naman may na-hospital sa kanila. So saan naman sila kukuha ng pambayad in just 7 days? Syempre mahihirapan talaga guys yung mga ganun na tao, or even guys yung mga nagtatrabaho sa mga company or mga nagtatrabaho guys na ang kinikita lang is ang kanilang sweldo is 15 to 30. So saan naman nila hanapin yun guys in 7 days at hindi sumasakto yung kanilang due dun sa mismong sahod nila.
ako nga guys na may business, nahirapan din ako na bayaran yung mga loan apps or yung mga utang ko sa loan apps in 7 days. Kasi guys, no, sobrang laki ng interest, sobrang laki ng kaltas. So, nandun na nga guys, no, pumasok na dun yung tapal-tapal system. Saan uutang ako sa isang loan applications para may pantapal ko dun sa iba pang loan apps na nag-due na, mga ganun guys na loan apps. Alam ko guys na nararanasan nyo din yan, yung tapal-tapal system. So ano na nga yung mangyayari guys no, kapag dumating na sa point na hindi na nga tayo nakapagbayad sa mga loan apps kahit sinusubukan naman nating bayaran, pero bigla lang ulit tayong nagipit at hindi na nga kinaya yung kanilang 7 days repayment at hindi na rin kinaya yung kanilang interest, yung kanilang kaltas. So ano nga ba yung mangyayari sa atin guys no? First dyan yung mangyayari sa atin guys no is haharasin tayo ng mga agent, ng mga OLA. Ito guys, no, basic to sa personal experience ko last year. Nung nagsabay nga yung dalawang OLA ko na nag-due, nakiusap nga ako sa mga agent na kung pwede bayaran ko na lang sa ganitong date kasi ganitong date pa ako magkakapera. And wala na nga ako maibayad kasi nga parang halos na ibigay ko na lahat sa kanila sa mga ibang mga loan apps ko yung bayad. Pero yung time na yun guys, hindi na nga pumayag yung mga agent. So sinabi ko, na okay, kung hindi kayo papayag, babayaran ko na lang yung principal amount na na-receive ko sa inyo. Pero hindi rin sila pumayag dun guys. No? Ang dami na nilang sinasabi. Ando na yung point na nanghaharas na nga sila. Kasi, ayun, gusto nila bayaran ko kasama na yung malaki nilang interest. And by that time guys, no, halos takot na takot ako, nanginginig yung mga katawan ko habang hawak yung cellphone ko na binabasa yung mga text nila ng panghaharas sa akin. Hindi ko na alam yung gagawin, hindi ko na alam guys yung gagawin ko na para akong sinakluban ng langit at lupa. Lalo na meron pa akong mga loan apps na paparating na mag-due na rin. So hindi ko na talaga guys alam, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, natataranta na ako. Pero sinusubukan ko pa din na mag-reach out sa kanila. Yun nga lang guys no, yung pakikipag-usap ko sa kanila guys is ang binabalik nila sa akin is harassment. Halos kung ano-ano yung mga sinasabi sa akin to the point na below the belt na yung mga text blast nila sa akin. Nung time na yun guys, no, sinarili ko na lang yung problema ko na yon. Wala akong mga sinabihan. Ayoko mag-open up sa mga kilala ko or sa every event sa family ko. So, sinarili ko lang siya guys hanggang umiiyak ako. Iyak ako ng iyak gabi-gabi kasi sobrang sakit talaga guys ng mga text nila. Yung mga halos text nila guys, no, sabi nila ipapakulong daw nila ako, kakasuhan daw ng estapa, kakasuhan daw ng small claims, or ipapahiya sa social media, ipopost yung mukha ko sa social media. Which is, yun yung mga text na na-receive ko mula sa kanila. Actually, sobrang dami pa guys. Yung iba guys, sobrang below the belt na to the point na pati buhay ko pinagbabantaan na talaga. So parang grabe yung takot ko nun guys, grabe yung panginig ng katawan ko, halos hindi na ako makakain, hindi na ako makapag-isip ng maayos sa sobrang depressed ko sa mga agent, sa mga OLA dahil sa pananakot nila. Kahit nakipag-usap ka naman sa kanila or nag-reach out ka naman sa kanila na bayaran sa ganitong date, pero ayaw na pumayag, pero nag-reach out ka din naman na bayaran na lang yung principal amount na nursing mo, pero ayaw din na pumayag kasi gusto talaga nila guys na bayaran mo yung full na amount kung ano yung utang mo, tsaka kasama na yung interest doon, which is kailangan mo talaga siyang bayaran guys. So ako naman guys, hindi ko na talaga kaya. So ang ginawa ko guys noon is nag-turn off SIM ako ng halos 1 month para wala akong na-receive ng mga text ng mga agent ng mga OLA. Sapat na sa akin guys sa mga pangaras nila. Sabi ko babalikan ko na lang sila, babayaran ko lang sila kapag once na pumayag na nga sila na yung principal amount na lang yung ibabalik ko sa kanila. So ano nga ba guys yung mangyayari kapag once nga na hindi ka nakapagbayad ng mga utang mo sa mga OLA or online loan apps? Una na dyan guys no is harassment, kung saan talagang haharasin kanila dahil yan talaga yung pinaka number 1 na gawain ng mga agent ng mga OLA na kapag once nga na hindi ka nakapagbayad sa kanila or ng utang mo sa kanila is haharasin ka talaga nila. Ang dami nilang mga text guys no na kung saan madidepress ka talaga at maapektuhan talaga guys yung mental health mo. So ano yung mga text guys na madalas na na-receive natin sa mga agent ng OLA? Madalas na sinasabi lang guys no is makukulong ka daw, kakasuhan nga doon sa TAPA or kakasuhan ka ng small claims, which is hindi totoo guys. At alam nyo ba guys kung ano yung best way para malampasan natin yung depression natin sa mga ganitong
klase ng mga pananakot ng mga agent sa atin is deadma. Isa talaga yun sa pinaka the best na gawin natin is mang-deadma tayo sa mga text nila, like hindi na tayo nagpapa-apekto kung ano man yung mga na-receive nating mga text or email nitong mga agent sa atin. Kung marunong ka mang-deadma, the way, mas better. Yun nga. So, pero kung hindi mo naman kaya guys, no, namang deadma, sobrang naapektuhan ka pa rin. Pwede ka naman guys na mag-deactivate ng Facebook para hindi ka ma-post sa Facebook or hindi ka mahanap or ma-research ng mga agent ng mga OLA. Or pwede ka din naman guys no, na mag-turn off SIM para wala kang na-receive ng mga text ng mga agent ng mga OLA, which is ginawa ko talaga guys ng almost 1 month. Halos wala akong na-receive. Then, nung na-feel ko na talaga guys na parang kaya ko nang ma-deadma, doon na ako nag-turn on SIM. So, ang dami ko pa din na-receive ng mga text na naghahabol pa din talaga yung mga agent ng mga OLA. So, hindi ko na nga guys binabasa yung mga text nila, although nakaka-receive ako ng mga tawag na umabot talaga guys ng 600 plus yung tawag. Na hindi naman talaga legit na number kasi napupunta talaga siya guys sa spam calls. So, yun guys, hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi ko na, parang natuto na talaga ako mang-deadma sa mga text at tawag nila, even sa mga email nila sa akin. So yun lang talaga guys no, yung mangyayari kapag once nga na hindi ka nakapagbayad ng utang mo sa mga OLA, yung harassment, wala nang iba guys no. Kasi yung harassment kasama na dyan yung mga pananakot nila na ipapakulong ka daw, kakasuhan ng sapa, kakasuhan ng small claims, ipopost sa Facebook, kasama na yan guys sa harassment. So yun lang yung guys yung mangyayari nga sa'yo kapag once nga na hindi ka nakabayad. So yun lang naman guys no, yung ating topic ngayon. Sana meron kayong ulit natutunan mula dito sa ating content ngayon. Mostly nagkwento lang talaga ako guys noon about sa pinagdaanan ko last year. Then yun. So yun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!